Okay, once again, this is Mr. Pineda, and in this video, I will share to you kung paano mag-repair ng Oppo A3s na no power problem. So, ano-ano ba yung maaaring naging dahilan kaya nagkaroon ng no power o nagkaroon ng ayaw na mabuhay yung cellphone? Kahit na i-charge mo yung cellphone, yung Oppo A3s, ayaw mag-charge. Ah, pwede rin bumili ka ng bagong battery pero ayaw din mag-on o ayaw din mag-charge. Kahit nagpalit ka na ng power flex, power switch, ayaw pa rin. And baka naisip mo baka blank screen lang, nagpalit ka ng LCD, ayaw pa rin mag-on. So, pag pagka ganun, ibig sabihin meron talagang problema sa motherboard. So, magkaroon tayo ng idea kung paano natin i-repair pagka umabot tayo sa ganong problem. So ano ba yung mga dahilan kung bakit nangyayari yan? So maaaring nabagsak yung cellphone, nabasa. So usually yan lang naman dalawa ang nagiging problem niyan. Or sometimes bihira rin naman yung pag sinaksak sa charger biglang kung high voltage may problema yung charger, nagkakaroon din ng problem doon sa nagiging no power problem din yun. So isa rin yun sa dahilan. So ang gagawin natin kung let's say wag muna natin pag-usapan dun sa charging problem kung nagkaroon ng pag blown or high current, high voltage doon, pag-usapan natin dun sa pinaka motherboard. So kung mayroon kang problem na no power, first and foremost dapat i-check mo yung supply ng kuryente, yung pinaka main source o main power supply natin yung ating battery. So number one, kailangan mong i-check yung hala, hindi pala naka-share yung okay. Kailangan mong i-check yung battery terminal mo. Okay? Ito 'yon. Ito yung battery. So ginagamit natin is Borneo schematic na software. So kailangan mong i-check itong battery terminal. So ano ang i-check mo dito? Kailangan mo i-check kung meron ditong short circuit. Number one, short circuit. So, gagamit ka dyan ng multi-tester or multimeter. Pwede kang gumamit ng diode mode or buzzer mode. Kung alin kaya mas komportable. Gusto mong malaman itong line na to, itong positive terminal ng battery kung meron niyang short circuit. No? So, kung na-identify mo o na-trace mo na-check mo naman ng walang ano yan, walang short circuit, ibig sabihin good yung linya ng ating battery terminal, no? Magpo-produce diyan ng battery voltage na 3.7 to 4.2. Okay? So once na-generate na yan, ang trabaho ng battery voltage o ng battery natin, ito ay papasok sa tinatawag natin na charging IC. So ang charging IC natin, ito yung tinatawag natin na charging IC. Itong area na to. Okay. So papasok dito yung ating battery voltage at yun yung magiging supply ng kuryente na tinatawag natin na BPH-PWR. So ito yung pinaka main power rail natin o main power source para ito naman is papasok doon sa motherboard, madidistribute to sa buong motherboard. So ito yung unang-unang na-generate na power supply. So minsan tinatawag na main power rail sa iPhone. So BPH PWR. Once na ma-generate ito dapat i-check mo rin tong line na to, BPH PWR. So i-check mo to kung meron ditong short circuit o wala. Okay, number one, short circuit o wala. Kung walang short circuit, okay, before ka mag-proceed, i-check mo din kung may ma-measure ka dyan ng voltage. So kung nakalagay yung battery, maaari ka maka-measure ng 3.7 to 4.2. Okay? Kung di nakalagay yung battery, nakasaksak yung charger, maaari kang maka-measure ng mga 2.9 volts. Okay lang yan, mababa.
So mga ganon, 2.9, 3.3 hanggang 4.2 makaka-measure ka dyan or 4 volts. Now, kapag available na yung battery voltage na dyan sa PWR, ito ngayon yung kailangan na voltage para mag-switch on o mabuhay naman yung tinatawag natin na power IC. Okay? So, asan yung ating power IC? Ito yung ating power IC. So, kung makikita natin, ito yung power IC natin. Andyan yung crystal clock, andyan yung ating mga coil. Once na malagyan na to ng supply, yung ating power IC, no? At okay, so yung clock, importante rin yan. Mag-generate ng clock yan. Either kung may nakalagay na battery, pipindutin mo yung power switch para naman mag-generate ng voltage dito sa mga coil na to. Okay. So dapat meron ka ditong ma-measure ng mga voltages. Okay. So meron yung isang coil, yung modem, wala mo ng voltage yun kasi kailangan ng SIM, naka-insert yung SIM para magkaroon ng voltage yun. Yung BDD modem. Okay. Isa sa mga coil na yan. So after nun, kapag meron na tayong voltages dito sa mga coil na yan, magpo-produce din ng pang power IC na tinatawag natin na mga LDO voltages. Okay? So yung mga LDO, ito tayo rito. So yung IC natin na U4001, ito. Okay. Ito na yung nabanggit ko kanina na magkakaroon ng, ang tawag natin dito is back, no? Back voltage o kaya back siya dahil meron ditong high current na lumalabas. And then yung tinatawag na LDO voltage. Ito, mag-generate din siya ng mga LDO voltages na kailangan din ng mga piyesa ng cellphone. Like halimbawa, yung memory IC natin, 2.9 volts, yung Wi-Fi IC natin, yung ating sensor, SIM card, at marami pang iba, camera. So, i-check mo rin to. Okay? Dapat dito, may mga voltages diyan. Okay? So, saan ka mag-check? Makikita mo itong slot na to. Ayun, sa C4201. Okay. So kapag ka nakalagay yung battery mo, naka-on ka, or nakalagay na lang yung charger mo, dapat dito sa mga capacitor na to, may masusukat kang voltages. Okay? Bakit? Kung wala kang masukat na voltage, kasi itong LDO voltage na to, importante to. Kapag itong LDO voltages natin, no? May isang ditong linya na mag-short circuit, magkukos yan ng no power. Okay? Iti-trigger na ang power IC natin na meron short circuit, so i-stop niya yung supply ng kuryente. Kaya kung may problema sa LDO voltage natin, kung may short circuit, may chance na etong mga coil din natin dito, mga walang output voltage yan. Okay? So, importante din na i-check mo yung LDO. So, dito, i-check mo kung mayroon tayong short circuit sa ating mga coil. And then, i-check mo din yung mga LDO voltages natin kung may short circuit. Dahil nakaka-apekto rin yun na mag-shutdown ng supply ng kuryente ng power IC para completely mag-on na siya. So, yung back voltage natin dun sa mga coil and then yung LDO voltages natin dapat available sila lahat. No? And walang short circuit. Now, kung available na yan at walang short circuit, merong supply na nilalabas yung power IC. Ang tawag natin doon is P-on. No? P-on reset. Tingnan natin dito. Ito magsasabi na kompleto yung
kumpleto yung output na generate na voltahe. Itong P on reset, okay? Hanapin mo to, meron tong test point. Once na ma-generate to, ibig sabihin, good yung power IC mo. May ma-measure ka dyan na 1.8 volts. Pag na-measure mo yung 1.8 volts, wag mo nang galawin yung power IC. Wag mo nang galawin lahat ng circuitry na may connection sa power IC. Good na yan. Okay? Good yung iyong power IC. Good yung iyong power circuit. So, itong P on reset, ito ay signal papunta ng CPU. Ngayon, si CPU naman ngayon, magsi-switch on na yan. Kompleto na kasi yung voltages na kailangan ng CPU na nanggagaling dun sa ating back voltages. So lahat mapapansin mo yung mga ito, yung mga coil natin na yan. Papunta yan ng CPU. Okay. Papunta ng CPU yung mga voltages na yan. Kaya high current yan. Okay. So i-trace mo rin. Minsan hindi ka naman papunta ng CPU yan. Minsan pabalik din yan ng power IC para makapag-generate naman ng mga LDO voltages. So, i-click mo lang to. Halimbawa, click mo ganyan and then i-search mo kung saan papunta yung supply na yan. Oh. So, katulad nito, ito ay pabalik lang dito sa ating IC BDD-L23 para makaproduce naman ng mga LDO voltages na kailangan ng ibang components o parts ng ating cellphone. Okay? So, yung coil na yan, dapat yan goods. And then, meron kang P on reset, 1.8 volts. Dapat meron kang ma-measure. Yung P on reset naman is ipapadala naman yan kay CPU. So, CPU is magta-try na siyang mag-switch on. At pag nag-switch on siya at wala namang problem doon sa CPU natin. Okay, balik tayo rito. Si CPU naman ngayon ay magpapadala naman ng signal na ang tawag is MSMP PS hold. Okay. So dito meron kang ma-measure na 1.8 volts. So ibig sabihin dapat pag kami na-measure ka ditong 1.8 volts, okay yung circuitry ng CPU ng processor mo. Okay? And then after that, yun, magdediretso ng mag-on yung ating cellphone. So, ang importante yung binanggit ko, yung sa power IC, dapat i-check mo yung mga bagay na yon. Okay? So, ano ang kagandahan ng at least may idea sa ganitong bagay? Kasi yun nga, nabanggit ko nga, no, na nagawa mo na lahat and then ayaw mo pa rin mag-on. So, may chance na kailangan mo ring mag-repair ng mga board repair problem. Like yung mga ganitong problem. So, yung na-share ko nga, yung kung dun sa ating charger natin, sa smart charger natin, kung merong charging na 0.5 linking yung battery icon, may chance na meron kang short circuit sa voltage regulator. I mean sa LDO voltages. So, kailangan mong i-check yon kasi kung merong short circuit dun sa yan, dito sa mga line na to, sa LDO voltages, magkukos din siya ng no power. So, kung maka-repair ka ng ganito, pwede kang kumita ng mga, let's say, 800, 1.5, or kahit mga 2,000 or 2.5. Depende kasi sa brand or model ng cellphone na ginagawa mo. Okay? Depende sa value ng cellphone na ginagawa mo. So, let's say na lang 1.5 o 1,000 to 1.5 or 2.5. So, let's say sa gitna lang tayo, 1,000, 1.5. Makaisa ka lang nito sa isang cellphone, maaari kang kumita ng 30,000 to 45,000 isang cellphone, isang araw. Na ganitong klase ang problema. Na may problema sa motherboard, ayaw mag-on,
kailangan mong i-check yung mga tinuro ko sa inyo, mga linya ng kuryente. Okay. So, yun ang kagandahan ng kahit papaano, meron tayong idea kung paano natin ito troubleshoot yung motherboard. Okay? So, kung baguhan ka pa lang sa cellphone, meron akong ino-offer na training. Kung never ka pang nakapaghinang, never ka pang nakahawak ng multimeter or bagong-bago ka pa lang, meron akong ginawang training. Ito ay 5-day cellphone repair training. This is Smartphone Doctor Cellphone Repair Training course. So dito, isa ito sa pag-uusapan natin kung paano tayo magbasa ng schematic diagram sa mga pag-repair ng mga no power problem. At tinuturo ko rin yung paano magbaklas ng cellphone, magpalit ng LCD, maghinang, no? Palit ng mga charger pin, mga power switch, at mag-program ng cellphone, mga Google account, any account problem or password problem, tinuturo ko rin yun sa training. So kung baguhan ka pa lang at gusto mong magkaroon ng sideline income o gusto mong mag-put up ng sarili mong negosyo ng cellphone repair business, so just send me PM and then from there pag-usapan natin kung ito yung training na gusto mong aralin para makapag-negosyo ka ng cellphone repair. So once again, this is Mr. Pineda from Smartphone Doctor Cellphone Repair Training Course. Have a great day, everyone. Bye.